Klay Thompson sa Lakers, Hachimura X-Factor daw at Dinwiddie lalakas pa. So parang nasunang balita mga idol ay patungkol kay Rui Hachimura. Nakaraan nga lang ay umiscore si Rui Hachimura ng kanyang career high 36 points at 6 3-pointers. Naging malaking factor nga itong si Rui mga idol sa magandang takbo ng Lakers bago nga tapusin ang kanilang first half ng season. Sabi nga ni Rui Hachimura ay kapag napasok nga daw siya sa laro ay gusto niya ngang gumawa ng impact. Gusto nga daw niyang maipanalo ang game at maging X-Factor sa kanyang koponan. Kahit na off the bench nga daw o bilang starter pa ang kanyang role. Gusto nga daw niyang magbigay impact sa kanyang koponan mapa-opensa man o depensa. Kailangan nga lang daw niyang maging agresibo, gamitin ang kanyang size at lahat ng kanyang makakaya para manalo. So magandang mentality nga ito mga idol para nga dito kay Rui Hachimura. Parang ito nga ang sinabi ni LeBron James nakaraan sa kanyang koponan na do your job nga daw. At itong si Rui nga ay isa sa mga nag-respond after nga ng sinabi ni LeBron. Ano masasabi ninyo dito mga idol? Si Rui nga bang X-Factor para sa Lakers? At para naman sa sunod na balita ay patungkol kay Spencer Dinwiddie. Sa first game nga ni Spencer Dinwiddie sa Lakers kung saan ay gumawa nga ito ng 6 points at 7 assists na may 4 turnovers ay meron nga mga haters ang kumukutya nga rito. Sinasabi nga nila na akala nga daw ng Lakers ay nakajackpot nga sila dito kay Dinwiddie. Pero nga sa second game ni Spencer ay mas better output naman ang ginawa nga nito, scoring 10 points. Para naman sa mga Laker fans ay hindi pa nga daw nakikita ang full potential nga ni Dinwiddie. Dahil bago nga lang daw ito sa sistema ni Darvin Ham at kapag nagamay na nga daw nito ang laruan at pacing ng sistema nga nila ay mas lalakas nga raw ito at mas magkakaroon nga ng magandang impact sa kanila. Pero kahit hindi pa nga gaanong gamay ni Dinwiddie ang Lakers system ay halata mo naman na ang impact nito sa opensa at kahit sa depensa. Maging consistent nga lang ang minuto na ibibigay dito ni Darvin Ham ay sigurado nga na mas makakapagambag ito. Anong masasabi ninyo dito mga idol? At para naman sa uling balita ay patungkol kay Klay Thompson. Dahil nga sa pagiging inconsistent ni Klay this season ay trending nga ang plano ng Golden State Warriors na alisin ito sa off-season. At ayon nga kay Shams Charania ay susubukan nga daw ni Klay Thompson ng free agency sa off-season. At ang expected nga daw na magpakita ng interest kay Klay Thompson ay ang Miami Heat at Los Angeles Lakers. Pero sa dalawa nga ay itong Lakers nga ang hometown ni Klay Thompson. At kung sa sistema lang ay parang maswak nga rin ng isang Klay Thompson na catch and shoot nga ang laruan. Sabi nga nila mga idol ay kapag napunta nga daw sa Lakers si Klay ay parang binigyan nga daw itong si LeBron James ng isang Ray Allen o Kyle Korver. Dahil kapag uminit nga rin itong sina Klay Thompson ay siguradong papasok nga mga tira nito. Pansin nga rin ng mga fans ang tila ba pag i-snap nga ni Klay kay Steph Curry. Kaya mas lalong nainit nga mga balita sa pag-alis nga nito sa Warriors sa darating na off-season. Anong masasabi ninyo dito mga idol? Babagay nga ba sa Lakers si Klay Thompson? Mag-komenta sa baba at ating babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe para sa iba pang balitang NBA. Maraming salamat po.